Na, kung titingnan natin yon, okay, ito yung design, no? Okay. Pwede natin yan i-gawin as, may reference kayo or ano. So, gawin lang muna tayo ng design, no? So, try muna natin dito. Punta kayo sa front viewport. Okay, ito bali magiging base nyo. So, let's say for example, ito yung itsura, no? Roughly lang, use your imagination lang. Okay. Ito yung itsura nun. So, pwede ko siyang paglaruan using fillet. Okay. Vertex, fillet. Okay. Try natin to. Okay. So, meron akong ginawang design. Let's say for example, gawin natin siyang lot, no? Lagyan natin ng lot command. So, ganito yung itsura nun. Okay. I-flip lang natin yung normal. In case. Okay. Lagyan natin siya ng segment. Okay. So, kung medyo malaki siya, try natin na alitan ng konti. Okay. Move natin to ng konti. Okay. So, ganyan. Tapos, again, no, pwede natin gamitin yung ibang design. Like, kung sa top viewport na tayo, meron ditong parang arrow type, siya, no? Ganito yung itsura. Okay? So, maraming ways para gawin to. Again, pwede kayong mag-multiple shape. Okay? For example, sets of circles kayo. Example, meron akong circle dito. Okay? Tapos meron ako ditong isa pang circle. Copy. Okay, dinuduplicate ko, hold shift, left click, drag. So, ganyan. Okay, let's say for example, ito yung gusto kong design. Okay. Again, okay, ganyan. For example, okay, gawa ko ng line. Okay, kakat ko yan, line. Okay. Dapat corner-corner para hindi kayo mahirapan. Okay, tapos line ulit. Tapos line ulit. Okay, ganyan. For example, ngayon, i-combine natin to. Okay. I-convert ko muna yung circle into spline. Okay, right-click. Kung attach. Attach, 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 attach. Okay. Ngayon, gagamitin natin yung command spline. Okay. Kasi dito may trim. So, pwede natin gamitin ng trim. Trim natin to. Okay, meron. Ito na natira sa atin ngayon. Ngayon ito, okay, kung ano natin to, i-vertex, tapos i-wield, no? So, make sure naka-wield lahat yan. Yung mga, kung saan nagdudugtong yung mga vertex, no? Okay, vertex. Wield. Okay. Meron dito mga unwanted dots, no, or yung vertex, no. So pabayaan niyo lang. Wala namang problema 'yan kasi yan yung no. Ngayon dito, okay. Kung nakikita niyo dito sa top tayo gumawa, no, sa top. So wala tayong makikitang 3D. Ngayon, kailangan natin ng command. Okay, actually maraming command dito na merong extrude command, no. Pwede natin i-extrude 'yan. Ngayon, pag click ko ng extrude, notice ka nagiging solid siya. Pwede kong i-increase siya na ngayon ng konti. Ganyan. So, depende sa gusto nyong height. Yan na yung itsura. Ngayon, i-move natin to sa gitna. Okay. Minsan, yung center point, hindi nasa center yung natin, no? Yung pivot or yung pivot point ng isang object.
Para makorek yan, punta kayo dito sa hierarchy. Okay, habang nakaselect yung object, okay, punta kayo dito sa affect pivot only. Tapos center to object. Ngayon nasa center yung pivot doon. Ngayon pwede natin balikan. Move natin siya dito. Okay. Kung medyo maliit siya tingnan, kasi maliit siya yung ano. Okay. Scale up natin using scale. Okay. Scale nyo ng konti. Okay. Pag nag-scale na kayo, make sure dito nakikita nyo sa top. Scale kayo dito. Okay. Ganyan. Scale pa natin ng konti. Okay, medyo malaki, no? So, ang gagawin natin, hinaan natin ng konti. Okay. So, almost the same na siya sa ano natin. So, pwede natin i-ano yan. Actually, medyo malaki ng konti. Ito iba yun. Medyo malapit yung circle. So, atin medyo makapal ng konti. Anyway, para visual lang naman yan. So, the best way, i-visual natin dito sa taas. Okay, tapos lagyan natin siya ng table na. No? So, pwede kayong gumamit ng table using cylinder. Okay, center kayo dyan. Click kayo dito. Okay, tapos increase nyo lang ng konti. Ganyan. So, again, hindi masyado perfect yung gawa natin na table. Okay, i-scale down natin ng konti. Okay. So, dito naman, pwede nyo itong i-scale up. Okay, para medyo mataas siya ng konti. Again, move natin. Okay. So, meron na tayong table, no? So, again, segments yung kailangan natin sa cylinder. So, lagyan pa ng maraming segments para masyado siyang ano, no? So, ganyan yung paggawa ng mga table. Again, more tayo sa imagination kasi kung paano ginagawa. So, ito, lat command tsaka extrude yung na ano dito. Meron pa tayong isang command, no? Like yung bevel command. Yung bevel command, kadalasan ito yung ginagamit. Okay? Balikan natin yung ano natin, yung base natin. Pag nilagyan ko to ng bevel command, yung bevel parang extrude siya. Ang kagandahan lang sa bevel, meron tayo ditong start outline or level 1, level 2, level 3. Kung titingnan natin yan, okay, ito yon. Ito yung spline natin kanina. So, pag naglagay ako ng bevel command, pwede kayo mag ng outline muna. So, 0 by start. Notice ka, pwede kong ihinaan siya, paliitan. Ayan. Yan yung ano niya. So, 0 lang muna. Level 1 na height. Increase tayo. So, pwede ka mag-increase. Okay, ganyan. For example. Tapos, yung outline niya, pwede mo itong paglaruan. By default, 0 yan. Sa level 2 na tayo mag-increase ng additional pa. Okay. Tapos, yung outline, okay, yung negative natin. Notice ka, nagiging curve siya dito. Okay. Ganyan. So, parang meron tayong edge dyan na soft, no? Ganyan siya. Okay. Ngayon, lagyan pa natin siya. Okay. Level 3. Kung gusto mo medyo may konting ano pa ng ganyan. Tapos outline ulit. Ganyan. Para magiging curve yung itsura. Okay. Para later on, pag nag-render out kayo, mas smooth siya tingnan. Okay. Hindi yung edgy. Kasi sa model, okay, pag edgy yung nakikita nila, parang rough, ano siya, no? Medyo pangit tingnan. No? So, like katulad nito, although ito rough siya kasi meron siyang konting chamfer na ginilagay, no? So, ituturo natin yan later on. Okay. So, yan yung isang way, no? Okay. Try natin gumawa ng ano, no? May exercise tayo muna. Gagawa tayo ng table, no? Yung table natin, okay, ano kayo, follow kayo sa instruction ko dito. Okay, i-reset ko muna to. Gagawa tayo ng table using spline lang, no? Using spline. Okay. Unang-unang gagawin natin is yung stand ng table or yung apat na stand na yon. Okay. Or yung table mismo para mas maano natin. Click kayo ng shape.
make sure dito tayo sa front viewport. Okay, gawa kayo ng rectangle, no? Yung rectangle na to, okay, of any size lang muna, wag muna kayo mag-ano sa scale. Okay? So ito yung table natin. Once make sure i-center nyo lang ha. Para ma-center yan, click nyo yung move. Okay? Right click kayo dito sa X and Y. Right click, nagiging 0. Right click para nasa center tayo. Okay? Mas maganda center. Okay. Try nyo dyan muna para maano nyo. Create kayo ng rectangle. Any size ha, para at least maintindihan nyo. Ngayon, dito tayo sa apat na view ngayon. Kailangan natin gamitin yung bevel command, no? Bevel command. Okay. Yung bevel command, make sure naka-select yung rectangle nyo. Lagyan nyo siya ng bevel command. Okay. Ngayon, meron tayo ditong height. Okay. Level 1 na height. Okay. Tanggalin ko to para makita nyo. Okay. Ngayon, ang gagawin ko dito, increase muna ko ng height para makita ko. Okay, tama-tama lang, like for example 5 cm. Assume lang ha. Okay. Pwede kayong mag-estimate lang dyan. Once naka-increase kayo sa level 1, i-outline nyo pa negative. Increase. Increase kayo. Para kung titingnan natin yan, nagiging ganito siya. Okay. Nagiging ganito yung itsura. Okay. So, increase. Tapos, i-add nyo yung level 2. Okay, increase lang natin ng konti lang. Yung height natin, liitan na ng konti. Tapos, click nyo yung level 2. Increase kayo. Huwag nyo galawin yung outline. Increase kayo ng ganyan. Tapos, level 3, increase ulit kayo. Tapos, okay, negative na tayo. Para pasok na siya. So, nangyari dyan, meron tayong ginawang ganitong outline. Tapos, nag-increase tayo sa taas. Tapos, ganito na siya. Para, ito yung magiging tabletop nyo. Okay, kung titingnan natin, ganito yung tsura. Okay. So, try nyo dyan, no? Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Okay, so natapos na natin yung tabletop, no? So, kailangan naman natin to ng stand. So, sa paggawa ng stand, pwede tayong gumamit ng line. Again, no? Again, nasa inyo yung imagination, no? Pwede kayong gumawa using line. Okay, dito for example, sa gitna ng front view, gawa muna tayo dito ng design. For example, ito yung design na gusto ko. Okay. Ngayon kung nakikita nyo dito, ito yung itsura. So, gagawin ko, ko siya, fillet. Using vertex, fillet, no? Fillet ko to. Okay. Tandaan nyo, medyo, dito, pwede ko siyang i-move muna ng konti para mas, siya. Lagyan ko siya ng fillet command dito. Okay, tapos dito fillet. Tapos konting fillet din dyan. Okay, ito na yung magiging stand ko. Lagyan ko siya ng lot command. Okay, tapos align sa minimum. So, ito bali yung itsura nun. Kung titingnan natin yun sa 3D, ito yung itsura, ganyan. Okay, nagkakaroon tayo ng parang shape dyan sa gitna. Ngayon, itong apat na to, yung ginawa ko nito, ilalagay ko dito, ipoposition. Hold shift, left click drag. Okay, dito. Tapos copy. Tapos select ko naman silang dalawa, hold control, left click, selected silang dalawa. Then hold shift ulit, left click drag. Okay, ganyan. Ngayon, nakaangat dito sa front viewport. Ang gagawin ko dito, i-lower down ko lang yung tabletop ko. So, meron na ako ngayon table, no? So, ito yung table natin. Okay? So, try nyo gawin dyan, no? Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Okay, yung exercise na yan, okay, parang lang yan, kumbaga
Start pa lang ng modeling nyo, no? So, what if, for example, itong gagawin natin, no? As assignment nyo ngayon. So, kung titingnan nyo dito, okay, ito yung bamboo na table, dining table with chairs, no? So, okay, mahirap ba tingnan? Mahirap gawin? Okay. Hindi, madali lang to gawin, no? Ang paggawa nito, okay, using line lang. So, makinig muna kayo. Okay, gagawin ko muna. Tapos, gagawin nyo to sa bahay. Okay? So, ito bali magiging assignment nyo next meeting. Okay, kasi medyo ano to tayo sa oras. Kaya advice ko, mga group leaders, no, dapat mag-assign na kayo or mag-ano kayo ng advanced tutorial natin kay Sir New Randy. Kasi merong mga ano dito na hindi natin mati-take up na, no? So, mas maganda, meron tayong weekend session. Okay, anyway, balik tayo dito sa, ano, sa gagawin natin. Okay? So, kanina, pinakita ko na sa inyo kung paano ginawa yung ganito, pero which is actually, ano lang to, sample, ano? So, pangit tingnan. Okay, balik tayo dito muna. Again, unang-una dapat, make sure na medyo simple lang yung gawin nyo. Okay, naalala nyo kayo nung elementary pa kayo or yung nung kinder pa kayo, gumagawa kayo ng ano lang, drawing na using line, no? Like yung mga tao, for example, yung magawa ko ng stick figure, no? Ganyan. So, for example, ganyan. Okay. Ito rin yung concept, no? Kung paano ginagawa yung 3D. Okay? Like for example, kung titingnan natin yung picture na to, okay, i-isolate muna natin yung mga chairs. Focus muna tayo sa table. Okay. Paano kaya gawin to? Using stick figure. So, ang gagawin ko, mag-create ako ng line din, no? So, dito, for example, sa front viewport, kasi dito ako nakaharap. Okay, zoom ko muna. So, ang gagawin ko muna, create ako ng line. So, itong line, from here to here, tapos ganyan. Yan yung makikita ko sa front. Okay? So, same din yung concept na yan, ang gagawin natin sa Max, no? So, click ako ng line, click line, okay? Click, hold shift, click, okay, click dito, no? So, estimate nyo lang kung ilang ano. Okay, ganyan. Okay, for example, medyo kulang pa, kailangan natin siya ng dagdag, itaasa natin, no? So, move ko to. Okay. So, ito ngayon yung line. So, ano ngayon? Kung titingnan natin dito sa perspective, ito yung makikita ko. Okay? What if i-duplicate ko to? Ano na ngayon makikita natin? So, from top viewport, hold shift, left click drag, move ko siya doon. Naging ganito na siya. Ito na yung itsura nun. Okay, kung titingnan natin, tanggalin natin yung grid. Okay, stick figure siya. Okay? Pero ito yung ano natin. So, malapit na tayo sa table na to. Okay? Ngayon, kailangan na natin pa ng additional line which is i-connect natin to dito. So, dito sa top viewport, mag-create ako ng line. From here, itong top na to, hold shift, drag, click. Okay. Ngayon, kung titingnan natin yan sa perspective, nandun siya sa ilalim. So, i-move ko siya sa taas. Punta ako ngayon dito sa left viewport. Move ko siya sa taas doon. Ganyan. So ngayon nandito na, nako-construct na natin yung parang stick figure niya. Kulang doon sa kabila na lang. So ang gagawin ko sa top viewport, select ko to, hold shift, left click, drag. Move ko siya dito. Okay. Ngayon meron na tayo nito. Pero hindi pa to 3D. Okay? 3-dimensional siya tingnan. Pero 2D lines pa lang to. Yung gagawin ko ngayon, i-attach ko lahat to. So, ang gagawin ko, click ko to, right click, attach, 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 attach. Nagiging isang object na lang sila. Ngayon, nasa dito yung ano niya, yung pivot point, ilagay ko sa gitna, hierarchy, affect pivot, center, pivot, click dyan. Ang purpose na iniiba natin yung pivot para nasa center talaga siya. Okay, ngayon since na-attach na siya, anong susunod? Ang gagawin ko, lagyan ko siya ngayon, iselect ko siya muna, lagyan ko siya ng command na tinatawag sweep.
Okay. Yung sweep, kung nakikita nyo, meron tayong angular. Okay, nagiging angular siya. Pwede natin ibahin to using bar. Okay. Nandyan na ngayon yung bar natin. Okay. Ngayon, pwede ko itong i-increase yung length kung gaano siya kakapal. Okay. Or gaano yung width niya. Okay. Or, lagyan ko siya ng corner radius, which is ito. Pag nilagyan ko to, nagiging curve siya, yung smooth yung edge niyan. Ganyan. So, meron akong table ngayon. Okay? So, mabilis lang. Okay, next. Gawa ko ng ng tabletop. So, again, rectangle ulit. Okay, click. Dito. Okay. So, ngayon, ito two-way process to. Nag-create ako ng rectangle, tapos naglagay ako ng bevel or extrude command. Okay. Ngayon, lagyan ko siya ng konting dyan. Okay, ngayon, meron na akong tabletop dyan. Ganyan. So, ang dali, no? Mabilis lang gawin. Basta yung imagination nyo kasi, dapat wag nyo kumbaga, balikan nyo yung nakaraan nyo, yung mga stick figure na yan, very important yan. Okay, ngayon may mesa na tayo. Anong susunod? Yung upuan na naman. So, kung titingnan natin to, mas madali itong upuan. Okay, bakit? Okay, kung titingnan natin dito, ito yung side view ng upuan na to. Okay, balikan nyo ulit yung stick figure. Anong gagawin natin? So, gagawa tayo ng figure na ganito. Okay, kung titingnan natin to, ito yung gagawin ko. Ito, tsaka ito. Yan lang. Okay, balikan natin yung max. Okay, balik ako dito sa front. Okay, so dito ako gagawa nun. So, click ako ng line. Click line. For example, ganyan. Ito, hold shift. Ganyan. Tapos, click ulit ng line dito. Click. Tapos, dyan. Okay. So, ngayon, meron na tayong nito, no? Kumbaga, naka-side view to. So, i-move lang natin ng konti. E, kung medyo hindi siya straight, i-move natin siya ng konti dito para hindi masyado straight. Okay. I-attach na yun natin yung isa. Okay. Move natin to ng konti. Ganyan. Okay. Ngayon, ito na yung nakikita natin sa side view. Okay. Kung titingnan natin yun so, i-duplicate ko to. Pag duplicate, mas maganda dito kayo sa top viewport. Okay, duplicate natin to. Example, ganyan. Ganyan. Or ganyan. So, ngayon, kung titingnan natin to, nagiging ganito na yung itsura. Stick figure pa rin. Okay? Kailangan na natin ulit siya ng brace. No? So, lagyan ko siya ng line. Okay? Dito, click. Dito. Okay. Ngayon, nasa ilalim yung line. So, kailangan natin itaas, no? Nandito siya sa ilalim. So, kung titingnan natin yan dito tanggalin natin mga grid para makita nyo. Okay? Pwede ko itong i-change yung color, no? Kasi medyo hindi nyo makita masyado. Change ko using custom UI. Ngayon ko siya dark. Okay, may dark dito. Click set. Para lang makita nyo yung natin. Okay. Okay. So, nakikita nyo? Here na. Okay. So, dito ngayon tayo, no? Yung line na ginawa ko, itatapat ko sa taas, no? Lagay ko siya dun sa taas. Okay. Kung titingnan nyo, make sure na, din, no? Naka-focus ka dun sa taas. Move mo siya ng konti. Yan. So, dito rin. Okay. Ngayon, duplicate ko naman to. Hold, shift, left click, drag. Pa ganyan. Ganito kataas. Copy. Okay. Kung titingnan natin, i-move natin siya ng konti. Kasi, yung line na yan, move natin siya dito. Move natin siya dito. Okay. Okay. Kung titingnan nyo, ito siya. Ito yung line. So, dapat make sure na naka-align siya dyan. Tapos, hold, shift, liwat. Ulit. Left click, drag. Click nyo dyan. Copy. So, ito na yung frame. Okay, line lang po yan. So, i-attach natin to. Right click, attach. Attach, 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 attach. Ngayon, lalagyan naman siya natin ng command sweep.
Okay, may upuan na tayo. So, ganyan. Okay, ano pang kailangan dito? So, kulang pa to. Kailangan pa natin ng ganito, no? So, ito naman yung tsura nun. So, sa top viewport, pwede kayo mag-create ng rectangle or easiest way, box. Create kayo ng box. Okay. Tapos, up. So, ngayon yung box dun sa ilalim, i-move ko lang sa taas. Meron na tayong ganito. I-move lang ng konti. Okay. Ito naman yung isa, no? Kailangan natin ng box dito. So, left viewport, left click drag. Okay, drag ng konti. Kung titingnan natin yung box, straight yan. Okay, ito yun. So, dapat mag-match siya dito sa ginawa nating, ano, no? So, dito, pwede natin siyang i-rotate using rotate command. Rotate ng konti. Ganyan siya. Okay. So, medyo makapal siya ng konti. Lagyan natin ng increase. Kay modify. Pwede nyo increase to. Hinaan natin yung ano nyan. So, move ng konti. Okay, meron na tayong ganito. Okay. So, ngayon, since apat yun, isi-select ko to lahat. Okay. Group. Okay. I-move natin yan as a group. Pwede ko na tong i-duplicate, no? So, dito sa top viewport. Okay. Pwede ko tong i-mirror. Mirror using mirror na to. Okay. Mirror using x-axis, tapos copy. Tapos, okay. Ngayon, meron na tayong dalawang upuan. Ganyan na. So, apat to. So, ang gagawin ko, select ko, hold, click. Tapos, i-rotate ko. Ngayon yung rotation, pwede ko siyang i-rotate using shift, no? Hold shift, left click drag. Okay, nagiging clone po yan. Okay, copy. Ngayon meron na tayong upuan, no? So ganyan, ganyan yung way mag-model. Okay? So, ang ano kasi dito, ang nagpapaganda is yung color niya, which is yung texture, no? So, basic lang muna tayo. Okay, ungroup ko muna to. Okay, group and group. Okay. Ngayon, kailangan ko siya muna texturean para at least may idea kayo. Okay. For the sake lang na mayroon kayong render muna na ano, gagawin nyo muna, change nyo yung render setup from scanline. Okay, ito yung scanline renderer. Change natin, punta kayo sa ilalim, meron ditong assign renderer. Change nyo into mental ray. Mental ray, ha, wag yung mga V-ray, wag yung I-ray. Mental ray, double click. Okay, pag mental ray na yan, close natin to. Okay, make sure naka mental ray na. Okay. Ngayon, lagyan natin ng sahig, no? Plane. Gagawa ko ng plane dito. Sa top viewport ako gagawa. Gawa ka ng mas malaking plane, no? Kahit ganyan siya kalaki. Okay. Ganyan. Okay. Okay, once na meron na tayo nito, ang gagawin natin, okay, click ako sa material editor. Okay, ito yung pinakasimpleng ano muna. Material editor, change nyo into standard. Click nyo yung standard. Meron tayo dito material map browser. Okay? Pag mental ray na yung ano nyo, renderer, nandito na lahat-lahat yung kailangan nyo. Like for example, okay, itong material library, meron tayo ditong metal, okay, aluminum or steel, namili ka lang kayo. For example, steel, no? Or gusto nyo chrome or brush palette, depende sa gusto nyo, no? So, for example, okay, para makita nyo masyado, right click lang kayo. Okay, sorry, right click, display, medium, para makita nyo yung itsura, no? So, for example, gusto ko to. So, double click. Okay, ngayon nandito siya. Ito yung i-assign natin dun sa mga metal natin na, ano, no? So, una-una click ko to. Okay, click natin to. Okay, ganyan. Click dito. Okay, click, drag dito. Click, drag dito. Okay, click, drag dito. Okay, ganyan. Ngayon yung kahoy naman. Click ako dito sa isa. Change standard into wood. May mga wood dito. Punta naman kayo sa wood. Wood.
Okay. Again, kung hindi nyo makita, right click kayo, display, medium, para makita nyo. Okay, may mga panel tayo dito, or gusto nyo, ito, no. Okay, para makita. Mamili lang kayo ng wood. Kaya halos lahat ng wood na dito na. Kasi ito mahogany, no. So double click. Kaya yung mahogany, click ko dito sa table. Okay, para makita yan, click nyo to. Okay, medyo makapal pa siya ng konti. Okay, i-scale down natin yan. Meron tayong tinatawag na map scaler, no, para mag-scale down yung map. Kasi kung titingnan natin yan, ang laki ng map natin. So para maano niyan, click nyo yung object, lagyan nyo siya sa modify, lagyan nyo siya ng map scaler modifier. Yung map scaler na to, ang purpose nito para makontrol natin yung map natin dito. Tingnan nyo, pwede ko siyang i-control, pwede ko siyang palakihin, paliitin. Yan, nakikita nyo dyan. Okay, para mas ano, i-change natin yung hardwood natin para makita nyo. Okay, like for example ito. Yan. Okay, show. Okay. Ngayon hindi natin masyado makita, so try natin. Sobrang liit. Hanap tayo ng iba. Try natin sa panel, no? So ito, paneling. So show ulit. So ito yung panel. So i-scale down natin. Okay, nakikita niyo yung scale. Okay, ganyan. Okay. Ngayon, itong scale na to, pwede natin gamitin to sa iba rin, no? So ito is i-drag and drop ko dito sa box. Ito. Dito. Okay. Dito. Dito. Okay. Ikot kayo para makita nyo. Box, drop. 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 Again, pwede nyo ibahin, ha. Pwedeng ibang color, or let's say ayaw mo ng ano, gusto mo orangey siya for example, or paint style. Okay, pwede tayo maggamit ng plastic. Okay, meron tayo ditong kasi orange type siya. So nagiging orange yung ano natin, ganyan. Okay. Ngayon yung floor naman, no? So lagyan natin yung floor. Okay, standard, change to wood panel natin sa floor. Okay, meron tayong flooring dito. Meron tayong wood. Okay, again mamili lang kayo dito. Say for example, ito yung wood, no? Gusto ko. Lagay ko siya sa plain. Okay, show material. Ito yun. Tapos, lagyan natin yung plain, lagyan natin siya ng map scaler. Okay, notice kayo sobrang laki siya. So, scale down natin para mas, ano. Okay. Once ma-scale down na natin, ito yon, ito yung itsura. Okay, ito na tayong, ang next natin na part is yung maglagay na tayo ng ilaw. Kasi yung ilaw, yan yung nagpapabuhay sa object. So, ang gagawin ko muna, simpleng ano lang muna, ilaw. So, click ako ng lights. Punta ako sa photometric, change to standard. Lagyan ko siya ng skylight. Click lang ako kahit saan. Okay, once may skylight na isa, click ako ng modify. Yung skylight na to, gagawin ko, change ko into use scene environment. Okay? Once mayroon na tayong environment na to, okay, punta tayo sa environment. Press 8 sa keyboard or punta kayo dito sa rendering. Tapos environment. Ngayon dito na tayo maglalagay ng environment. Kung anong environment ang gusto natin na ma-reflect ng mga object na to. So, change ko yung none. Okay, click ko into maps. Hanapin ko yung bitmap, double click. Tapos puntahan ko yung kung saan naka-install yung Max ko. Nasa Drive C, okay, Program Files, Autodisk, 3ds Max 2011, may maps dito na folder. Ngayon, hanapin ko yung folder na tinatawag HDRs. Yung HDR, ito yung High Dynamic Range Image.
ito po yung file or yung image na 360 degrees yung loob. Okay, meron tayo dito mga blur na ano, like sa room, for example ito. Okay, double click ko lang to. Tapos make sure naka real pixel yung default exposure niya. Tapos click OK. Ngayon, open ko ulit yung material. Okay. Itong environment map, ida-drag and drop ko dito. Anywhere lang dito, basta hindi pa nagamit. Pag na-drop ko siya, click OK, instance. Okay. Ngayon, i-change ko lang yung environment from screen to spherical. Ang purpose kasi nito, pag na-double click ko to, tignan nyo ito. Itong magiging environment niya, yung table na to, nasa loob ng ganitong picture. Ngayon, pag ni-render out natin to, magiging photorealistic na yung dating na to. No? So, ito yung table natin. Okay. Yan ko lang ng konti. Okay, para ma-finalize yung view, okay, hold kayo, Shift F kayo para makita nyo yung actual render. Ito ginagamit lang pag nag-render na kayo. Okay? Para makita nyo yung position ng render nyo na view. Ngayon, i-render out natin to. Tingnan natin anong labas. Okay, click render. Okay, click nyo na yung render button na to. Hintayin nyo lang ng konti. Ngayon, makikita na natin yung table natin na ginawa. Okay. Notice kayo, nagre-reflect na yung metal na ginawa natin. Ito yun. Okay, ito, pangit yung ano. Okay. Plastic kasi yun na corroded. Balikan natin. Okay. So, balikan natin yung material na yun. Ito yun. So, change natin from plastic na gawin natin siyang paint na lang, no? Lagyan natin ng paint. Okay. So, paint effect. Okay, pwede natin tong ano, for example, pink. No? Nagiging pink siya. Okay, click render. Yan, pwede kayo maglagay ng wood, no? Any object or any, ano. So, ganito na yung itsura. I-notice kayo nagkakaroon tayo ng reflection dito. Dahil yan dun sa image-based lighting natin na ginamit or yung HDR natin. No? So, ganito yung itsura. Okay, nakalutang siya. Oh. Tingnan nyo palagi. Make sure na hindi siya na masyado nakalutang. Okay. Balikan natin yung view na to. Okay, kung titingnan nyo nakalutang yung ano natin, mga chair. So, siselect ko muna to. I-select natin yung mga chairs. Okay. Lagay natin sila sa ilalim. Make sure naka-select. Ganyan. Okay. Tapos palitan lang natin yung texture natin kasi pangit eh. Change natin from paint. Hanap tayo dito, wood for example. Bigyan natin yung wood. Okay, board wood for example. Okay, para makita, show material in viewport. So, ito yung makikita nating ano. Okay. Tagalin lang natin tong map scaler para normal siya na ano. Ganyan. Okay, move natin ng konti. Okay, tapos click render, no? Pag nag-click kayo ng render, ito na yung render output, bale. Okay, hintayin lang natin ng konti, natin. So, ito bali magiging ano nyo, no? Assignment. Igagawa kayo ng ganitong scene. After nyo na magawa to, save nyo. Click nyo save image. Save nyo siya sa labas. Lagyan siya ng Juan de la Cruz. Yung pangalan nyo, dot kay TIF. Okay, TIF yung gagamitin natin, hindi po JPEG. Kasi later on, pag nasanay kayo na JPEG, nagkakaroon kayo ng issue sa compression. No? So, TIF para uncompress siya. Click OK. Tapos OK. Ganyan. Okay. Ngayon, itong resolution na to, maliit lang to. Naka 640 by 480. Kung gusto natin i-change yan, para mas malaki, punta kayo sa render setup. Bago kayo mag-render, change nyo lang yung width,
tsaka height, no? Ito yon. So, pwede kayo mamili, pwede kayo mag-change into 800 by 600 para mas malaki. Okay, ganyan. Tapos i-save out nyo. Okay, yung scene na to medyo madilim, pwede natin yan palitan using sa material. Naalala nyo kanina itong HDR. So, punta natin to sa bitmap. Change natin yung ibang HDR. Meron tayo dito sa labas, kung makikita nyo to. Okay, nasa labas ngayon to. Kung gusto nyo nasa outside kayo, click open. Okay, same option. Ngayon, i-try natin render out. Okay. Ito yung kanina na i-duplicate ko lang para makita nyo. I-render natin. Again, yung rendering, meron pa dito mga option, no? Hindi pa tayo nag-touch ng rendering. Sample render pa lang to. Or, kumbaga, draft pa lang. So, click natin render. Ngayon, yung makikita nyo ngayon dito. Notice kayo medyo maliwanag na kasi nasa labas na tayo ng yung environment na ginamit ko is outdoor. So mas maliwanag siya tingnan. Okay, draft pa lang to, hindi pa tong final na render. Okay, for the sake lang na makikita nyo yung project nyo. Okay, post ko muna ang video. Okay, so ito na yung output nun. So, ang gagawin nyo dito is save nyo. Okay, save. Tapos, lagyan nyo lang sa desktop para mas madali nyo makita. Lagyan nyo ng pangalan. Okay, make sure naka, kayo ito, TIF. Okay, save. Okay, yes. Okay, tapos i-pass natin yan by next meeting. No? Mag-practice kayo. Ito, lines lang to. Marami pa tayong gagawin sa lines. Okay, so stop na muna natin. Again, huwag kayong mag-absent ha.